Ang ganda naman ng matchup ng Phoenix at Magnolia. Tingnan nga natin ang mga ganap. Sa unang quarter, kuha agad ni Paulie ang unang 3 puntos para sa Magnolia. Mukhang mag-iinit na si Paul sa first game. Sinabayan naman niya ng power play ni Jason Perkins galing sa assist ni Jonathan Williams. Sumundot pa ng isang mahigpit na 2 points si Ken Tuffin. At sa 6 minutes of action lamang ng 2 points ang Phoenix. Pero dahil sa 4 na turnovers ng Phoenix, kaya agad nakahabol ang Magnolia up by 1 point lang. Sa 3 minutes ng first quarter, nagalit agad si Coach Chito sa referees dahil sa umano'y maling tawag kay Calvin Abueva at si Calvin na technical foul laban kay Williams. Dahil sa tres ni Sean Manganti, tablang score 10 points all. Bulagta naman sa sahig si Bay matapos itulak ni Williams. Habang si Hasul nagiinit ang kamay, nakakuha ng 3 points pero binawian agad yan ni Tyler Bay na may kauwan pang foul. Huling minuto lamang ang Magnolia up by 2 points dahil sa nice steal ni Mark Baroka. Dinakdakyan ni Bay sa dulo ng first quarter lamang ang Magnolia ng 2 puntos, 18-16. Sa second quarter, 6-0 run agad ang nagawa ng Magnolia dahil sa fast break ni Gio Halalon. Pero Jason Perkins dinagdagan pa ang kanyang 6 points. Sa 8 minutes of action, naku Paulie, napilay pa nung natamaan ni Williams ang kanyang paa. Sa 7 minutes of action, nice drive sana ang bigay ni Richie kaso hindi nga lang pumasok pero nakakuha naman siya ng foul mula kay Gio, pero pasok ang hook shot ni Tyler Teo, 26 all na. Kaso si Moko naka 3 points pa, kaya lamang ulit ang Phoenix. Salamat sa hook shot ni Calvin at lamang ulit ang Magnolia. Sa 3 minutes of action, dumagdag naman si Laput para sa kanyang back-to-back 2 points at mabilis ang drive ni Tyler Bay. Lamang ulit ang Magnolia, pero agad namang bumawi si Moko ng 3. Tyler Bay dumakdak mula sa alley-oop pass ni Paulie. RJ Hasul pumukol ulit ng 3. Hindi talaga maiwanan ng Mags ang Phoenix, lamang pa rin sila ng 3 points. At sa first half ng labanang to, ang score natin 41-38. Sa ikatlong quarter tayo, mas nagiinit pang Phoenix dahil kay Jonathan Williams kasama ang kanyang 10 rebounds at naparami ang turnovers ng Magnolia kaya naiwan sila ng 9 points. Tumba naman si Calvin nung binangga siya ni Tuffin at ang ball possession ay sa Mags. 5 minutes of action, titira pa sana si Coach Jamaic. Pero dahil sa tres ni Baroka at dakdak ni Bay kaya nakahabol bigla ang Magnolia, nagsunod-sunod din ang turnovers ng Phoenix. Sa dulo ng quarter na to, lamang na ang Magnolia up by 1 point lang naman. Huling quarter tayo, dikitan pa rin ang laban, tumba si Tio sa crossover ni Paul. Lamang ang Mags up by 1 point pa rin pero salamat sa tres ni Calvin, lamang sila ng 4 points at napa-timeout ang Phoenix dahil sa drive ni Baroka. Nakapukol naman ng 3 si Perkins at isa na lang ang lamang nag-Magnolia. Uminit ang ulo ni Coach Jamaic sa 3 minutes ng 4th quarter. Tala ko sila sa rebounds lagi. Sa remaining 2 minutes ng 4th quarter, hindi na magawang makapukol ng Phoenix kaya naiwanan sila ng Mags up by 5 points at lumuwag din ang depensa nila. Pero nakakuha pa ng 3-point play si Jonathan Williams kaya tabla ng score 7-8 all. Minalas na ang Phoenix at nakuha ni Tyler Bay with matching 22 points and rebounds. Kaya mga quiz, nasa Magnolia Hatchas ang first blood sa series na ito. Ang susunod na game natin ay SMB Ginebra. Alam nyo ba na galing mismo sa bibig ni Coach Tim na sinusubukan daw nilang pagplanuhan kung paano patutumbahin ang forceful na SMB at nag-aalala pong Ginebra ngayon dahil napakatibay ng SMB. Halos 80% yung opensa nila, perfect offense. Alam niyo ba kung bakit? Nandyan si Romeo, malusog masyadong lineup ng SMB ngayon. Tapos dinagdag pa si Trolliano. Alam din ni Coach Tim na si Trolliano isang magaling na support sa second unit. Ibig sabihin, kahit sa second unit, may laban talagang SMB. Tapos nandyan pa si CJ Perez at Jericho Cruz. Pinaka problema din ng Ginebra si Junmar Fajardo kasi yung lakas niya ngayon hindi pa rin bumibigay. Sa kabilang banda si Scotty naman ang problema ng SMB kasi kahit si Junmar hindi halos matapatan ang rebounding ability ni Scotty. Bukod kay Scotty, mukhang wala nang inaalalang SMB sa Ginebra bukod din sa coaching ni Coach Tim. Ayon sa latest interview kay Coach Tim, anuman ang mangyari gagawin nilang lahat at hahanapan ng weakness ng SMB para mabutasan nila especially ang sentro. Sa palagay ko rin dyan mas mahihirapan ng Ginebra. Handa na rin si Nards Pinto para sa kanyang malaklip Hodge na depensa at siya atang naka-assign kay Teres Romeo. Alam nyo rin naman ang SMB may matibay na depensa. SMB atang isa sa pinakamatitibay na teams pagdating dito and actually hindi na nila pinoproblemang opensa. Loaded masyadong SMB. Habang Ginebra balanse lang naman at may mainit na bala sila na gaya ni Maverick, Ahan Misi at Stanley Pringle. Well, sa first game malalaman natin mamaya kung anong magiging resulta ng preparasyon. Sabi nyo nga bilog ang bola. At itong mga caliber teams na to, natatalo lang kapag may injured na star players. Pero ngayon na halos malulusog silang lahat, ayan ang totoong bakbakan, patibayin nila ng siko at tuhod.
Sa palagay nyo, sino kaya makaka first blood sa series na to? Hindi naman siguro magiging scripted ang series na to para paabutin pa ng Game 7, no? Sino kaya? Hinebra or SMB?